po ang ating mga kapulis district. Major Ines, magandang gabi po. Yes, sir, magandang gabi kay Sir Nilo at kay Eric. Isang kalmadong gabi. Ganun din sa mga nakatugay kay sa inyong programa. Opo, kamusta po ang ating mga kapulisan dyan sa Manila? Sabi nga po natin, katatapos lang ng ating malaking event, ito yung Nazareno 2025. At alam naman natin talagang napakalaking persa ng Manila Police District ang nilatag natin yan. At hindi lamang syempre yung persa ng Manila Police District. Katulong din natin dyan yung ibang region, katulad ng Region 3, Region 4, at syempre yung ating NCRPO at saka yung iba pa nating mga government agency. Pero at least sa pangkalahatan ay naging payapa ang lahat. Tama po kayo dyan at yun naman po talagang inaasahan natin na maitawid natin ng maayos itong Nazareno 2025. Pero mayroon namang panibagong dapat paghandaan na Major, lalo na yung pagpapatupad po ng kapayapaan at seguridad sa lugar kung saan ilulunsad po yung National Rally for Peace dyan po sa Quirino Grandstand. Paano po pinaghandaan nito? May power pa bang ating mga kapulisan para pangalagaan ng seguridad dyan ho sa lugar? Tama po kayo dyan. Sa Lunes po, meron po tayo malaking aktibidad. Ito po yung tinatawag nating National Rally for Peace. Nagaganapin dito sa Quirino Grandstand kung saan nga talaga malaking volume ng ating mga kababayan na pupunta dyan, particular na yung ating mga kapatid na INC. Handa-handa naman po yung ating Manila Police District dyan kung saan may nilatag na tayong security measures at may mga kasama na rin po tayo magbabantay dyan. Magkakaroon na rin po tayo ng traffic advisory para doon sa mga kalsadang isasara natin dito sa paligid po ng Quirino Grandstand. Opo. Mayroon bang mga tukoy na lansangan na Major na isasara sa araw ng Lunes? At anong oras po isasara ito? Yes, yung paligid po ng Quirino Grandstand, mag-start po tayo magsarado ng mga kalsada rito pagganap po ng alas 4 ng madaling araw. I-post po natin ito sa ating social media account, yung MPDPIO, para malaman at pagigabay ng ating mga kababayan ano ba yung mga kalsadang isasara. Particular po ito, dito lamang po sa may pagitan, ito pong paligid po ng Quirino Grandstand. Ito Katigbak Drive and South Drive. Ganun din syempre yung ating Independence Road, yung boatbound ng Rojas Boulevard from Katigbak Drive to UN Avenue. At ganoon din po yung ating boatbound po ng Bonifacio Drive from Katigbak Drive to the Circle. At ganoon din po yung Burgos Avenue from Victoria Street to Rojas Boulevard. At kasama na rin po dyan yung Maria Orosa Street from P. Burgos Avenue to UN Avenue. At ganoon din po yung Finance Road from P. Burgos Avenue to Top Avenue po. At ito pong ating General Luna Round Table at yung Calo Avenue po from Top Avenue to Rojas Boulevard. Ipopost po natin ito sa ating social media account. Ganon din po yung mga gagamiting alternatibong kalsada ng ating mga kababayan. Ayan. So, lahat ng mga motoristang dumadaan dyan sa mga isasarang lansangan, meron silang pupwedeng daanan para makarating sila sa lugar na kanilang pupuntahan sa araw po ng Lunes. Tama po kayo doon at ipopost po natin to para maging gabay ng ating mga kababayan. At tawag dito sapat po ba ang bilang ng mga pulis na i-assign dyan po sa bisinidad para matiyak po ang kaligtasan at mapanatili ang katahimikan sa lugar habang idaraos po ang malakihang rally dyan po sa Quirino Grandstand? Tama po kayo dyan. Mahigit kumulang 3,000 PNP personnel ang gagamitin natin dyan. At para masigurado natin yung ating kaayusan dun sa lugar. At syempre, yung sabi nga natin yung katahimikan at saka yung kapanatagan ng ating lugar na Nicalaan. Kabilang din ba po, Major, sa gagawin yung pag-jump ng signal ng cellphone dyan sa lugar para matiyak yung kaligtasan ng lahat? Mayroon bang ganon? Wala po tayong ganyong information at kung sakali naman po ang magdidikta naman po niyan yung ating mga intelligence